Salamat. Wala ko. Hello, hello. Hello, Good evening. Good evening, Em. So, evening at syempre guys, good evening sa mga nanonood. Okay, so mamaya-maya. Oh, antayin natin sila pumasok. Pero anyway, good evening and welcome to Eminem. Chika Nights. Yan. Okay, never natin talaga. Never natin na perfect. So anyway, for now, as of now, M, no? Yung Eminem natin ay M&M lang. M&M lang muna. Si ating kasamang Neil. Si N wala pa. Kasamang Neil po ay maliliit. Maliliit siya ng konti. Oo, so yun. So, but anyway, mamaya-maya nandito naman siya sa ating talakayan. So, pakilala muna tayo. Ako nga pala si Mark. Yes, ako nga pala si Mark. Ako yung dating hindi nanonood ng K-drama, pero ngayong taon, nanood na ako ng K-drama. Siguro mga 8. Ikaw, Be. Yes, ako nga pala si Mean, no? Ako yung pumasok ang 2020 na single, pero lalabas yung 2020 at na may jowa na. Yes! Wow! Sana all! Oo, may jowa. tapos biglang nakatingin kang gano'n, no? Sana all may jowa. Ako kailan ako magkakajowa, man? Char, gano'n, no? Kailangan ako magkakajowa. Nagkahanap ba ako? Hindi man inaantay. Hindi naman kasi hinahanap yun. Ako nga, Gwyneth. Okay. Sige, pag-usapan natin mamaya yan kasi magandang topic yan na dating walang jowa, dating may jowa. So anyway. So, simulan na natin ang talakayan, ang talakan, di ba? Ang chikahan. So, tayo ay magkukumus. Ito, kumustahan muna tayo. Kumusta ka na? Ayan. Kumusta ka na eh? Ako, the usual for the ganap for the past week, I think wala namang major, still the usual na
what do you call this? Work and motherhood. Wala akong major highlight, I think. Siguro ang highlight ko would be, ano ba? Wala, actually. Parang wala. As in, ano lang, sobrang daming work lang. Tapos, ano lang, sobrang tutok lang sa ano. Puyat-puyat with work. Ang pinaka-remember ko siguro sa week ko is nanood ako ng napakadaming Tagalog movies sa Netflix. Like what? Sino to? Katnil ba to? Oo, Katniel. Kasi Katniel fan ako. Nanood ako ng Must Be Loved. Natuwa ako. Very, very light, pero nakakatuwa. Brings you back to your younger years. Yun yung pinaka-highlight ko. Ikaw, kumusta ka naman? Ako naman, highlight ko, 12-12. 12-12 sale. Last week lang ba yun? 12-12. Oo, 12-12. Kasi, di ba, meron... last week. Yung online shop. So, inayos namin yung mga 12-12 ng mga promos, ganyan. Tapos, sa awa ng Diyos, in fairness naman, yung maraming tumangkilik ng aming 12-12. At sa lahat ng mga tumangkilik, maraming salamat. Maraming salamat sa mga tumangkilik. Ako niyang tote bag na yan, siguro. O-order ako ng no problem. Kasi, pa naman siya. Ongoing pa naman siya. And it's parang feeling ko na parang having a business. Sobrang talagang kailangan mo tinututukan talaga, no? Yung mga ganun. Oo. So, yun lang. Tapos, minention ko last week, yung inaayos namin yung Carols from Home. So, awarding na by this Saturday. So, ayan. So, yun lang. Uy, nanonood si Lovely Gores. Hi, Love. Hi, Love. Oo, #target setting daw. So, target setting daw. Target setting naman kayo? Yan ang kinakabisihan namin, no? So, H2 na? Oh my gosh. Oh my God. Like I said, busy talaga kami sa work this week kasi nga target setting. So, we are in the process of doing our targets for January to March of next year. In fairness. Sige, kaya niyo. Push nyo yan. Ako wala na akong iniisip na targets. Ibang targets. Sabi ni Tin, excited ako sa tote bag market. Yes, thank you, Tin. Yes. Parating na yan soon, Char. Ayan. So anyway, man. So, since wala pa si Neil, ano bang pag-uusapan natin ngayong gabi? Ayan. So, at bakit ito ba yung at bakit ito yung napili nating topic of the night, Char. Topic of the night. Okay. So, ito yung topic natin for tonight is about changes. Yan. Yes. Mga pagbabago. Especially ngayong taon, kasi di ba we realize na sobrang dami talaga nagbago ngayong taon. Oo, as in from the start of the year and even until now, na 9 months na tayo naka-lockdown, marami pa rin talaga nagbabago. And tonight, pag-uusapan natin yung mga changes ngayong taon. So, and kung paano ito naka-apekto sa buhay natin, especially, kailangan natin mag-adjust. Ayan. So, changes are inevitable naman, like every day, may nagbabago. However, we want to talk about changes particularly for this year kasi nga, changes this year are really magnified. Kasi mafe-feel mo talaga yung mga nagbago sa buhay mo, sa buhay ng ibang tao, sa buhay ng buong mundo. So that's why we wanted to talk about those changes. Wow. Correct. At kung may mga changes sa buhay ninyo na gusto nyo pag-usapan natin tonight, i-comment nyo dyan sa baba. Yun. Hi, Tere. Nanonood si Tere. So, comment nyo dyan sa baba para pag-usapan natin. Alright. So, I guess we can start. Ako, feeling ko, itong taon, siguro, kasi may naglista ako ng mga changes kasi nag-reflect ako niyan. Nag-reflect ako. I think, one of the biggest changes siguro na napansin ko talaga is yung changes natin sa healthy measures. Healthy measures.
health measures and safety. Kasi, di ba, I mean, kung isipin natin yung lifestyle nating mga tao, nagbago talaga this year. And number one is yung health measures. Ngayon, I mean, personally, di ba, parang pati ka naghuhugas ng kamay, pati ka nag-alcohol, ganyan. So parang yung consciousness mo as a person to be healthy, parang ano siya, parang kung i-compare mo from the previous years, nagbago talaga this year kasi mas nakatutok ka, 'di ba? And it doesn't only mean na naghuhugas ng kamay ganyan, pero lahat, pati yung sa kinakain mo, may mga nag-workout. Although ako hindi ako nag-workout, ikaw nag-workout ka this year, 'di ba? Nag-workout ako this year. Tapos yung naging addict ka sa sa vitamins, ganyan. Ay, gano'n. Oo, so I know a lot of people na hindi naman nag-vitamins pero talagang nag-vitamins na this year para lang ma-boost yung immune system. Tapos yung what do you call this? Every time magkakasakit ka, kung dati-rati hindi ka umiinom ng gamot, ngayon gusto mo agad gumaling ka na bukas din, ganyan. Kasi nga, sobrang scared mo of kung anong meron ka. Ubuhin ka lang, my God. Ubuhin ka lang, sipunin ka lang, alam mo yung parang ganyan. Tapos, kung wala kang malasa, as in, kailangan, kunyari kumakain ka ng bagoong, kailangan mo malasahan yung bagoong. Kasi last year naman, hindi naman hindi naman tayo iniisip. Ito talaga yung literal na bawal ka magkasakit. Kasi parang feeling mo, pag magkasakit ka, you are in danger already, or ganyan. So, ayaw mo talaga magkasakit. Tsaka hindi mo alam kung COVID ba yun or parang sipon lang, di ba? Kasi ano na siya ngayon, parang ang tawag na yung mga tao, sobrang takot. Hindi ko alam, baka ito yung change na dinala sa atin, na parang natakot tayo lalo, no? Natakot tayo magkasakit, no? Oo, as in, ako never ako lumabas, as in, kung last year, gala ako, di ba? Gala, ito ngayong taon, oh my God, bigyan ko lang talaga sa daliri ko kung ilang beses ako lumabas. Which is very funny, kasi nga yung mga tulad mo, yung mga ka-personality na talagang gusto talagang nasa labas, biglang change lifestyle talaga na, ay nako, nagkulong sa bahay, ganyan. Oo, sobra. Walang choice kundi magkulong. And I'm sure napakahirap nun for you extroverts, no? Kasi sa amin introverts, wala lang yun. Sanay na kasi kayo. Sanay naman kami na hindi malabas. Correct. Second choice is yung parang, yun na nga, diba, aside from health, yung lifestyle mo na parati ka nasa labas, tapos yung parati ka nasa loob. So, like, kung parati kang lumalabas, parati ka nabibihis, di ba? Parati yung naka-t-shirt, yung wala. Ngayon, as in, araw-araw naka-boxer shorts lang ako. Nakita niyo naman yung isang gabi, naka-boxer shorts lang. So, I mean, yung fashion, saka yung sapatos mo, di mo ganyan. Ikaw, at least ikaw, yung makeup ka pa. Ay, syempre, ang makeup hindi na yan mawawala. Kasi syempre, lalo na pag may meeting ka pa rin, naka-video on ka. Tulad nito, nag-M&M nights pa rin tayo, or whatever, no? Pero in terms of, I think, wardrobe, clothing, accessories, ganyan. As in, the major change would be, nagsubside talaga yung hilig mo. Kasi at the end of the day, ba't ka bibili ng mga ganyan? Hindi mo naman magagamit. Kasi this year, parang wala na akong nabili iba. Kasi nakita ko nga yung sapatos ko last year, yung pa rin. Kaya nga every time may sale, tapos makikita mo may sale ng mga gamit, mga shoes, ganyan. Ang unang-unang mong iisipin, saan ko namang gagamitin to? Kailan ko namang gagamitin to? Why spend like 5,000 on a shoes na baka next year mo pa magamit or even later on pa, diba? So, yeah, I think. Ang naging best ng mga tao, napansin ko, pag pupunta sa mall, is namimili ng shorts, namimili ng pambahay, namimili ng tsinelas. So, ayan. Yung mga nauso. Namimili ng mga kutsilyo, yung mga... Namimili ng mga... Diyos ko, ang mga baking shop,
pila-pila, puro ganyan, mimili ng mga house furniture, ganyan. Puro ganun na yung mga correct. binibili. So, kita mo naman, bumagsak na yung ibang business ng mga clothing retail companies. So, Correct. Oo. So, mm-mm. speaking of yan, no, yung changes sa shopping. 'Di ba? Marami nagbago na rin yung pag-shopping natin ngayon kasi 'di ba mostly noon punta ka ng mall, mamimili ka, punta ka ng may mga sale. Ngayon, anong mo, anong kadamay mo sa shopping? Mobile app. 'Di ba? Parang, Oo. oh my God. And what's weird about that is that hindi mo kasi nahahawakan physically yung mga gamit. Eh, di ba tayo mahilig tayo yung Oo. parang pag may sinusukat ka, hinahawakan mo, inaamoy mo pa Mm-mm. paminsan. Pero hindi, aantayin mo lang dumating. Tapos pag dumating, at mo dito, ibang itsura. Or, di ba, yung parang expectation versus reality. Mm. Yung gano'n. Pero naging normal talaga yan this year na sige, bili lang ko ng bili whatever there is. Kaya nga ang mga binibili din ng mga tao ngayon is yung mga mura-mura lang kasi nga scared of scams, ganyan. Oo. Pero Yeah, maging totoo. normal na lang sa mga tao. O sige, add to cart, ganyan. Oo. At So, saka, aminin mo in a yan, way, nagka-crash na si Lazada at si Shopee. ay, nag-crash ka. In a way, Sobrang super daming users. Oo nga, no? Isipin mo kasi doon parang even Grab Food and Food Panda. Kasi dami na rin, di ba, dami na nagpapadeliver lang talaga ngayon. Like, kung meron kang gusto kainin, hindi mo naman pwede puntahan doon sa restaurant kasi sarado. Oo. Oo. Di ba? Ikaw, ano ba yung usual? Ikaw, parati ka nagpapadeliver. Itong Oo, ako pandemic. ang unang-una ko, ang most used app ko, I think, would be Grab Food, to be exact. Grab Food. Grab Food, to be exact. Grabe lalo na nung ECQ na ang dami-dami mong gustong kainin, pero hindi ka naman makalabas, hindi ka makabili, ganyan. So, okay, order na lang, ganyan. Tapos, I think, naging very uso is yung mga online groceries. Yeah, ay oo, yung gulay. Nabuhay silang lahat. Yung mga dating walang online facilities ngayon, buhay lahat sila. Talagang the groceries needed to keep up. Talaga nag-create sila ng way para lang maka-order dun online. Ayan. Oo, tama. Oo. Para at least yung mga goods nila, yung mga gulay. Order ba kami ng gulay ever? Yeah. Parang nag-order kami siguro mga once lang. Parang ganyan. So, and I think isa pa sa major na naging lifestyle change na nakita ko, if you look around, ngayon pag lumabas ka lang, sumilip ka lang sa labas, yung feeling ko, times 100 or even more, ang naging dami ng motorcycles. Ay, talaga? Oo. Oo, kasi nga, parang because people do not want to commute, no? That's one. Kaya bumili lang sila ng most people bumili ng motorcycle or bicycles para meron silang way to travel conveniently. Tapos second, kasi nga dahil nga people do not want to go out, nag-resort sila to deliveries. Kaya syempre, ano bang maganda mag-deliver yung mga motorcycles? Yung mga motor, kasi kayang suot lang sa mga eme. Oo. Kaya in fairness, dumami, hindi ko alam if that's a good thing, no? Pero at least maraming nagkaroon ng kabuhayan na iba, no? Pero grabe ang surge ng motorcycles sa labas. Okay, napansin ko din. Basahin mo yan. Sabi niya, natuto na ako mag-calendar kasi kahit work from home, wasak pa rin schedules ng friends. Sabi ni Elijah Kirk. Speaking of calendar, yung pagbabago sa work, ikaw, anong mga changes sa work? Siyempre, the number one change I think that everybody had to adapt to is yung meetings. Kasi, siyempre, gusto mo ng immediate na collaboration, coordination, pero dahil limited kayo to work from home setup, online na lang yung meeting, which is nakapagod As in, aminin natin yan na ang attention span mo pag naka-online ka is very, very, very low, no? I mean, very,
maiksi lang. Tapos, apart from that is yung internet connection. So, gusto mo maging productive, pero dependent ka sa internet. I think ang daming tao na anxious dahil nga kahit usually I'd be very productive kung nasa office ako. Pero dahil lang hina ng internet ko sa bahay is na nagiging unproductive ako or less productive ako. So, yan. Tapos, yun nga, wala kang makausap. Kung dati-rati, isang tingin mo lang sa likod mo, napapagod ka, gusto mo lang, kamusta kayo dyan, ganyan. Ngayon, hindi pwede. Viber ka lang. Alam ka naman, i-Zoom meeting mo pa sila para lang magkumusta. Diba? So, yun, I think those are the major changes in terms of work setup. Oh, ako meron ako napansin din sa mga sa work din yung gumawa talaga ng workstation sa bahay. Yung gano'n kasi 'di ba before naman wala ka namang ganyan, parang may mga friends ako, even ako ito kasi workstation ko ito nasa kama lang ako so yung gagawa ka tayo ng workstation parang gagawin mo siya parang altar mo sa bahay kasi before naman wala tayong pakialam, 'di ba? Even pag nag-work tayo, nasa mesa lang tayo, pero ngayon meron kang sarili mong with matching. May mga ibang mga friends ka tayo, meron pa mga sounds, gano'n, yung lights, and yung mga mouse, and yung chair. Diba? Oo. Yung chair. Ako, I created talaga a workstation for myself. Meron pa, yung playhouse nga ng anak ko, kinonvert ko pa to my office space para lang may office space talaga. So, yun, pagandahan ng workstation ng labanan ngayon. Oo. Padamihan ng monitor, ganyan. Ay, oo. May mga laptop na dito, tapos meron pa eme dito, may ganyan. Yes. So, and to think na iniisip ko yun, sabi ko, noon sa mga pelikula na nangyayari yung mga ganyan, di ba? Yung mga dala-dalawa yung mga computer. Tapos ngayon, tingnan mo, nangyayari na talaga siya. So, grabe talaga itong grabe yung dinala nitong pandemya as naging creative talaga yung mga tao. And speaking of work, yung parang changes din in communication. Di ba? Changes in communication. Kasi doon, parati tayo yung, sige, kita tayo, ganyan, di ba? Doon tayo sa baba, yosi tayo or whatever. But no, ngayon, tingnan mo ito. I mean, ako, Facebook Messenger, Viber, Zoom, you can't, hindi mo na sila makasama. Especially office mates. And I think, ayan, you were talking about apps, no? I think because of the pandemic, yung pagiging, yung kailangan, mag-keep up ka with technology. Kasi everything became online. Almost everything became online, no? So kung dati-rati, hindi ka marunong mag-online banking, ganyan, you had to install online banking. App? Ikaw nag-Gcash ka na this year. Ako nag-Gcash ako. Ilang taon nyo na akong pinipilit mag-Gcash. This year lang naman ako Gcash, diba? Pati yung mga Pinmaya. Ayan. Tapos even yung mga, like itong mga StreamYard na to, yung Zoom, yung Teams meeting, yung Google Meet, we never actually, hindi man never, we seldom use those, meeting facilities. Pero ngayon, Diyos ko Lord, araw-araw yata, gamit mo lahat. Correct, oo. Yumaman tong mga facilities na to dahil sa work from home. Oo. Ayun, totoo yan. And speaking of other changes in lifestyle, yung leisure, nagbago din yung mga hobbies. Like ako for example, sinabi ko kanina, before hindi ako nanonood ng K-drama. But no, ngayon, ko, K-drama na, nanonood na ako ng mga K-drama. Ba't ka tumatawa? Totoo naman, kasi noon parang wala kasi akong time. Siguro wala kasi akong time. Or parang hindi ko talaga tinututukan yung mga ganun. So parang ngayon, nakawalong K-drama ako this year. So, kasi tapos na-realize ko na ang ganda pala niya. So parang naging hobby ko yung K-drama. Ang hirap lang kasi ubos oras din eh. Parang ganyan. Saka yung pagluluto.
As in, I have more time to cook ngayon talaga. Like, naging hobby ko. Alam mo, ang dami ko ng mga pantal-pantal dito, yung mga talsik ng oil, gano'n. I think yung pagluluto talaga is one hobby that na ang dami talagang naka-develop no over during this year o during the pandemic or at least this year no kasi nga wala kang magawa. Number one, wala kang choice kundi magluto ng sarili mong food kasi nga especially nung ECQ hindi ka naman maka dine out ganyan. So people had to learn na gusto kong kumain ng ganito from this restaurant pero hindi ako makapunta. So sige, gagawa na lang ako ng sarili kong ramen ganyan. So yung iba natutong mag-bake kasi nga oo, kasi parang apparently hindi rin ako maka-order ng mga desserts na gusto ko ganyan. So I think yung paglulutong yan ang daming natuto. Like tayo, for example, tayong dalawa, tsaka si Neil, no, may hilig na tayong magluto ever since. Pero during the pandemic, mas hilig pa tayo sa pagluluto. Alam mo, yung paghiwa ko pala ng onion, diba? Oh, okay na ako yung masyadong mahilig maghiwa. Pero ngayon, medyo mahal. Yung mga ganyan. So aside from that, ano pa yung mga hobbies na yung mga, hay nako, eto yung mga plantita tsaka plantito. O, diba? So, dati... Hindi ako kasali sa kanila, pero... no. Pero, i-mention ko lang, kasi may mga friends ako na dati wala namang kahilig-hilig sa halaman. Pero ngayon, kung titignan mo yung, yung parang nagpo-post sa Facebook, gubat ang bahay, besh. Parang, saan ang galing yung saan ang galing yung mga hinihilig mo? And nag-grow talaga kasi di ba nag-effort talaga silang bumili ng halaman. Yun eh. Yung parang si Neil, wala lang siya ngayon dito, pero si Neil, di ba, parang ang dami niya pang saan siya umu-order ng halaman? Saan siya umu-order? Alam mo ba? Sa Bacoor. Ang alam ko, sa Bacoor siya umu-order kasi langhat, may tumingin yung ingay dyan. Yun, nag-order siya ng plant sa Bacoor kasi marami sa Bacoor na suppliers. At saka mas mura rin sa Tagaytay daw, sabi dito. Oo, mas mura talaga. Parang I recently went to Tagaytay tapos yung mga parang tig 100 to 200 yata dito. 20-20 lang yata doon. Parang doon. Yung halaman na yan. Alam mo ba na ni-research pa namin ni Neil kung bakit biglang nag-grow ang what you call that, ang hilig sa paghahalaman ng mga tao. Anong findings niyo? One, parang may common na lumabas mga articles which is people kasi would always feel the need to yung parang mag-nurture ng something. So, yung iba, dahil yung iba, kasi mahirap mag-alaga ng pets, ganyan. Yung iba would resort to pet, no? Yung iba, wala namang anak, no? So, parang yung feeling na meron akong something na ninunurture ko, ginagrow ko, ganyan. Kaya medyo nahilig yung mga tao sa halaman. Kasi, nandito ako sa bahay, and I want something there to see na meron akong naaalagaan or kasama sa buhay. Which makes sense. So parang kaya may what you call that, may fixation sa plants. Well, base lang naman sa ilang articles na nabasa namin. Siguro, ako I believe in that. Na parang kasi parati ka lang nasa bahay, di ba? Parang gano'n. So anyway, aside from mga changes sa pagiging plantita, mga hobbies, ano pa ba ako personally, ano ba mga nagbago sa akin? Merong mga like tawag dyan, alam ko na, ito yung learning, nagbago din talaga yung education, especially sa mga bata. Like ako, over the past few months, nag-attend din ako sa mga webinars eh. Kasi before, like when you want to learn something, you go out and mag-register ka, tapos mag-attend ka ng mga seminar, yung mga ganyan. Ngayon, webinar ganyan. Yun. Diba? Oo. Yung
learning, no? Hindi lang for kids, no? Pati for adults. Kasi ang adults ngayon, if you want to go to trainings, if you want to go study, online ka rin lang, no? Nanonood si Parang, Jared ngayon. Kayo, di ba? Nagtitraining pa rin kayo with Jared. oo, parating online si Jared. Oo. Yeah, naka-online kami sa kanya, no? And then there nag-a-assign siya ng super daming online training module sa amin. So I think one of the things din na lumabas during hanggang yung pandemic is yung hilig na hindi mahilig, no, pero yung pagsikat ng mga modules, online training modules, online training courses, ganyan. So naglabasan yung mga websites for online modules. Which is good, no? Kasi learning yun, syempre. Pero weird din kasi for you to learn everything online is medyo, medyo traditional pa rin tayo sa learning. Medyo nakakapanibago siya. Especially for the kids na nag-online school. Tama. Tapos, siguro one last thing siguro na gusto kong i-mention when it comes to changes in lifestyle is yung sabi natin, pumuti daw siya ng slight. Sa bagay, kasi di tayo lumalabas. Sa bahay lang tayo. So ako, naisip ko, yung how, like, before, hindi ko iniisip ang business. So parang this year, nagkaroon ako ng business, yung ganyan. So parang, hindi naman nagkaroon talaga parang full force. Pero, nag-start up ako ng something na dati pang na-postpone. So, kumbaga, sa lifestyle mo, there are things na pinopostpone mo pa before na ginagawa mo na siya ngayon kasi nagkaroon ka ng time. I mean, people will always say na parang pandemic is parang super negative. Pero sometimes, parang meron din siyang positive na idulot sa atin. Like ngayon, may imagine mo ba ako may business, me? Parang ako. Ayun. So, yung ikaw, may business ka din, di ba? Nag-business ka din. Nag-try ako on my own. Tapos ngayon, meron din kami ni Jowa Kels, no? So, hindi super full-blown. Pero yan, meron. No? So, again, sabi mo nga, nagtatry yung mga tao to do things. Yeah. Para magka-negosyo or something. Kasi sayang yung oras mo sa bahay kung ilaan mo na lang sa pag-negosyo. Something productive, no? Something productive na pwede mong gawin. Okay. One last, siguro leading to next topic. Ako, I think one major lifestyle change as well, no, is yung kawalan mo ng opportunity to travel. Ay, yeah! Oo, totoo. Oo, so sad tayo dyan. Very sad tayo dyan. Di ba dapat may Iloilo tayo? Di ba dapat may Iloilo tayo? Like September. May Vietnam pa tayo dapat. Oo. So I think yung the traveling talaga, which a lot of people are very fond of, really had to stop. Kasi syempre alam naman natin kung bakit, no. And talagang super malaki yung naging effect niya sa atin kasi unang-una natin yun, stress reliever ng mga tao. So for you not to be able to do that, medyo kainis siya. Tapos, some people kasi also, like ako, for example, tradition kasi yun sa akin, yung pagta-travel during occasions, no? So, parang ngayon, pag occasion, you don't look forward to anything na lang, ganyan. Yun. Tapos, ayun. So, and I think the really worst thing about not being able to travel is that kasi those are moments sana with at least with yourself, or lalo na if you were supposed to be with people. So memories and moments lost already. Correct. Oo.
nakakasaya. Sabi ni Tin, hahantingin ko talaga ang BTS pag pwede na mag-travel ko. Kasi may sama tayo din. Oo, napanood ko na sila, pero gusto ko sila ulit mapanood. And I'm sure sasama rin si Mark sa atin. Sama na rin ako. As soon as mawala tong mga ban na to or tong COVID na to, let's all find BTS and watch them again. Ako again. Okay. So, yun. So, yun yung mga changes sila. Yun. So, speaking of yung not being able to travel, no, and which limits you from spending time with yourself and especially with people na sana ay magta-travel ka. I think yun din ang isa sa mga naging major change this year. Yun. It's I think because of this pandemic, there have been a lot of changes in our relationships with people. Yan. Tama. Correct yan. Agree ako dyan. Kung ang lifestyle nag-change, napakadaming relationships na nag-change. So, not just relationships per se, no? Pero yung kung paano, how people deal with each other, how we relate to each other, how we go together as groups, no? Ganyan, or people. So, number one, I think, na very evident would be relationships with families, which is good, I think. More than anything. I think majority naman sa nakita natin because of this pandemic, yung family unit became really closer kasi wala silang choice kundi magstay together sa bahay. Diba? So, I mean nating lahat na dati we think we know our family very well, pero we really got to know them even more this year kasi kasama natin sila 24/7. So, ako nagulat ako na yung kapatid ko pala ganun makipag-meeting sa opisina, nagta-transform pag may ka-meeting na mga boss, ganyan. Parang ganyan ka pala kagaling. Alam ko magaling ka, pero hindi ko alam na ganyan ka kagaling. Alam mo yung ganyan. Tapos yung parents mo na dati-rati hindi mo naman, yung parang kakausapin mo lang pag uwi mo, kunyari, ay ma, dito na ako sa bahay, ganyan, kumusta lang. Ngayon, dahil ang dami yung time together, talagang magkakwentuhan kayo, pati you'll find na pati yung mga kabataan ninyo, napagkwentuhan nyo na ulit. Kasi you're all together nga eh. So I think that in terms of family, for majority, naging maganda yung naging effect ni pandemic kasi the family bonds really got stronger, at least for a lot of people. So ako naman kasi malayo ako sa family ko, di ba? Nasa Zamboanga sila. Naging active yung namin, Facebook group namin. Kasi may Facebook namin. Meron kami Facebook Messenger group chat. Ay, naku, itong tao na to, active masyado siya as in. Kasi syempre parang, number one, malayo kami. So, yung worry, especially worry ng ate ko na ano nangyari. Kahit na matatanda na kami, alam mo yung mag-check na kamusta na kayo dyan, ganyan-ganyan. Tapos may mga bagyo pa dito sa Pilipinas, di ba? Sa Manila. So, parang gano'n. So anyway, during the pandemic, na-appreciate ko din yun na kahit na binibaby ka ng family mo, parang kasi dati, wala tayong pakialam. Parang, di ba? We just see them, like pag uwi natin sa bahay, parang gano'n. Pero ngayon, yung presence nila, na-feel ko talaga. Oo, sa family. Yung meals, you are all together. Kung dati-rati, dinner lang. Usually, dinner lang. And then, sa weekend lunches or dinners lang. Ngayon, breakfast, lunch, dinner. Talagang kayo ang magkakasama. Tapos, nagkaroon din kayo bigla ng parang, what you call that, sistema sa loob ng bahay. I don't know if everybody can relate, no? Like kami sa bahay, nagkaroon kami ng assignment, sino magluluto today ng breakfast, sino ang lunch, sino yung ganyan. Nag-rotation kami ng tasks kasi nga, nandun naman kaming lahat, diba? So, which is good, no? Kasi parang nakilala nyo rin yung isa't isa in terms of your, of how you take care of the household. Ganyan.
So that's Kami family, no? sa kapatid ko din, ganyan din kami na parang ikaw mamalengke, ganyan. Tapos ako magluluto, yun, may mga ganun na din kami. Tsaka kami dalawa lang nandito, so yun talaga, effort talaga namin. Ako, Ayun. for one, like ako, nanay ako, no? So I have a daughter. Oh, yeah, sige. Anong changes mo sa, Yeah, sobrang saya niya kasi as much as sobra ko ng mother nung the normal days, no? Lalong lumabas yung pagiging mother mo nung pandemic kasi ako working mom ako, so I only get to spend time with my kid pag umuwi ako at saka weekends. Pero dahil because of this pandemic also, kasama ko na rin siya the whole day. Nakikita ko na siya how she really is from the moment na gumising siya hanggang matulog siya. Na hindi ko naman nakikita talaga dati. Pati yung how she is at school kasi nasa online siya, so napapanood ko paano siya sa school. Ganyan. So this really gave me that opportunity to really, really get to know her. I mean, I knew her naman in the past, pero ngayon talaga kita ko kung sino siya as a person. Ayan, let's all welcome Neil. Good evening. Ayan. Yes, Neil, good evening. Ayan. So we were talking about changes in relationships. So I was talking, Neil, about my relationship with my kid kasi nga I got the chance to get to know her even more. Kasi nga, almost 24/7 ko na talaga siya. Hindi pala almost, but 24/7 ko na siyang kasama. Which is also good. So yung pandemic really changed your relationships with your family. Mostly for the better for majority of the people. And then with M naman. Ako I talked about yung mga changes lifestyle. So marami like yung paano ka nag-shop, paano yung health and safety mo, paano yung leisure, yung mga ganyan. Tapos, yung changes in communication, changes in your hobbies, changes in yung paano yung dining, shopping, yung mga ganyan. So, yung mga diniscuss ko kanina. Yan. So, kung meron akong gusto meron akong, siguro mamaya na lang pag napunta tayo. Ikaw, what about ikaw niya? Ano yung mga changes sa relationships mo when you were like dito sa pandemic? Relationships. Oo. Siguro very quick na lang, no, dahil kakahabol ko lang. Hello sa mga nanonood. For me, with the pandemic really strengthened most of relationships ng kilala kong tao. Miski kami sa pamilya ko kasi ito yata yung kasi iba before pag nasa office tayo, yung time spent natin with family usually parang during weekdays lalo, para mga 2 hours, 3 hours na lang kasi with the biyahe and just yung work hours. But now, almost 24 hours talaga magkakasama kayo na yun, mas madami akong napapansin na mga little things, especially with kasi may pamangkin akong kasama dito sa bahay. So, may kita mo yung... Bata? Pamangkin na bata? 12 years old, si Nico. So, magugulat ka na, ay, hala, ang galing, parang at his age, alam na nilang gawin to. So, magugulat ka na lang, diba? Tapos, pagkasama mo usually sa lunch table yung family mo, di mo alam na may ganito palang something yung kapatid mo or yung parents mo. So, siya, nakakatuwa kasi during the pandemic lang yata nagkaroon ng time na makilala mo palalo yung pamilya mo. Yung akala mo, di ba, parang for how many years you've been with them. Pero meron kang madidiscover ka talaga na something new to them. So, ang galing na, ay, ganito pala yung... Pinagkano kanina, hindi niya na-realize na yung kapatid na gawin strict sa meetings. Yung parang mga ganyan. Oo, di ba? Yung mga gano'n na ingay pala ng kapatid mo pag nag-work, gano'n. Tapos, with friendship naman, kasi since, lalo na ng earlier days ng lockdown, di ba? Talagang limited to none yung paglabas talaga. So, may mga test of friendships na naganap.
'Diba? Na malalaman mo na yung friendship nyo lang pala ay so-called friendship pag magkakasama kayo, pero pag hindi pala, parang huyo ka din pala sa kanila. So, oo. So, yun. I think during the pandemic, I came to a point na I was able to really identify and pinpoint those na talagang alam kong sila pala talaga yung I can call friends na with its true essence. Oo. So, yun. And I can also say the same. I can also say the same for for romantic relationships, especially number one sa mag-aasawa. Kasi yung parang pareho rin lang ng family, no, na yung mag-aasawa na hindi rin naman dati magkakasama 24/7. Baka yung iba dyan, first time nga nilang ma-experience na 24/7 talaga silang magkasama for that long, no? Yung, Diyos ko, 9 months ba? 10 months na everyday mong kasama yung asawa mo. So, 24/7. So, wala ka talagang, so, syempre marami kayong new discoveries. Pati yung pati how your partner is at work, magugulat ka rin kasi hindi mo naman napapanood yun dati. Ngayon nakikita mo, wow, ganun pala yung asawa ko, 'di ba? So I know I've heard of a lot of stories na yung asawa ko pala grabe pag nagiging boss. Alam ko boss siya pero pag nasa meeting siya, ibang klase pala talaga siya, ganyan. Ito si mga ugali and all that. And para naman sa mga hindi mag-asawa na hindi naman magkasama sa bahay, I think this was really also a challenging year for them kasi dahil hindi naman kayo magkasama, limited naman kayo. Naging long distance lang affair. Oo, so parang you really had to find time and exert effort if you really wanted to keep the relationship. Lalo na yung malalayo na nasa magkaibang probinsya or so. 'Di ba, wala silang choice kundi just to stay apart. Pero siguro the pandemic made their relationship stronger kasi nga parang let's just hold on to this kasi wala naman tayong choice. Tapos yun nga, dahil ang dami yung hindi pwedeng gawin kung kayo ay couple na mahilig mag-travel, hindi kayo pwedeng mag-travel ngayon. Kung kayo ay couple na mahilig manood-nood ng sine sa labas, ganyan, everybody had to find new ways. Ano gagawin natin together kung nasa bahay lang tayo? Diba? Kumukha ng baby. Maraming, speaking of maraming nag-aanak ngayong taon. By this time, manganak na sila ate. Kasi, di ba, At kinasal. Despite the pandemic, maraming kinasal. Quickly, dito natin nakita na I really appreciate this na ang ganda kasi sila, parang despite not having so many guests sa mga weddings nila, tinutuloy nila. Tapos sobrang intimate lang with the family at saka chosen few na friends. Which I really like kasi di ba parang it's not all about parang being fancy and showing to the world na hey, kinasal kami. Parang kinasal kami kasi gusto namin ikasal sa isa't isa. Parang ganun. Parang okay, FYI na kinasal kami. It's a good realization for couples na at the end of the day, it's not about yung pinakamagarbong celebration, diba? It's not about that, but it's about just making that relationship work and making that relationship solid through your marriage, to your whatever, diba? Yun. Meron akong kapamangkin, kinasal this year. Fairness to them. Ako nung una, I found it kind of weird when every time I find out na somebody is pregnant during this pandemic, no. Syempre, una ko naisip was yung health risk, 'di ba? Ganyan. Pero as padami yung nalalaman ko na nabubuntis, ganyan, and then people were, of course, blessing kasi ang pagbubuntis, no, and people would generally just be happy pag nabubuntis. Pero ako, dahil nga I found it weird nung una, eventually na-realize ko na I think itong setup na to is a really good time to have to welcome a new baby. So nag-turn around yung thinking ko.
Kasi nga, magiging very hands-on ka pag nandiyan yung baby. Nasa bahay ka lang naman eh. Kung work from home ka. So, parang, syempre meron naman tinatawag na maternity leave, no? Pero mapoprolong pa kasi yun eh. And pati si daddy nandyan. Kung si daddy ay dating hindi nakakapanood ng daily life with the baby, ngayon dahil work from home din naman siya. So, yung pag-alaga nyo together, maganda siya at this time. Dangerous if we will only think about COVID, no? Pero more than that, I think is yung nandun kayo pareho. Sabayin nyo talagang i-raise yung kid. Masaya. I think more than anything, relationships really grew stronger ngayong taon nito. Kasi, girl, kapit-kapit talaga tayo. For example, malalam mo lang na mayroong COVID, especially sa amin sa Zamboanga, kasi nagkaroon ng outbreak doon. Tapos ko, panic mode. Parang, di ba, yung concern mo sa family mo as in ice level. Hindi lang yung parang, kumusta na kayo dyan? Tatawag pa ako or whatever. Kasi mas mas nakita mo importance na, oh my God, these are the people that matter to me and I don't want them to get sick. Yung parang gano'n. So, tapos parang people started at least to with a lot of people that I know, no? People started brushing off yung mga walang kwentang relationships, yung parang ganyan. So hindi lang ako magpapangalan kung sino-sino sila, no? Pero baka kilala ninyo. So may mga tao na parang ayoko na lang mag-date kasi nakakatamad lang. Alam mo gano'n, parang wala namang magpo-flourish diyan. Mag-stay na lang ako sa bahay kaysa mag-try sa labas, no? Parang ganyan. So feeling ko when relationships look very mababaw, people just natuto yung mga tao na ay wag na yung pag-aksaya ng panahon. Parang ganyan. Correct. Siguro one last thing when it comes to relationship is that itong pandemic, yung pinaka-change na it brought about mga reunion. Ang dami natin nag-reunion. Ako, reunion ko with my high school classmates, diba? When it comes to relationship, diba? Yung mga ganun, reunion ko with my high school barkada, college friends, yung ganyan. Sobrang parang never ko na-imagine na for a time na magre-reconnect kami. Even yung mga dati kong ka-work, na-reconnect kami. So, then, since alam naman na ang work ko before, ako, mission worker ako, diba? So, na-reconnect ako with my mission worker friends, and then, nag-start kami bagong study ulit. Kasi yun yung ginagawa namin noon. So, yung parang mga ginagawa na namin ulit. And I think, parang, it's rekindling relationships. Yung parang ganun for me, na maganda rin na idulot ng pandemya ito. Totoo naman. Right. Pero tayo, work, hindi pa tayo nag-reunion, no? Mga inuman lang namin, mga zumustahan lang namin ni Arlene. Zumustahan. Oo, zumustahan. Oo. Correct, yeah. Anyway. So, yun. Anything else? Ikaw, Neil, ano sa tingin mo parang mga major changes? Kasi ako, changes in lifestyle, si Mayan changes in relationship. Ikaw, anong isang major change na parang nakita mo? Brought about by the pandemic? Yes. Ako feeling ko hindi lang sa akin to and people would attest to this. Other people would attest to this. Behavioral changes. Grabe ang behavioral changes na nadulot sa atin ng pandemya. Kasi ang dami pagbabago eh. Like ako specifically, speaking for myself lang, no. I am a person na laging gustong nasa labas. As in talagang gusto meet with friends, socialize. Hindi naman drink with outside pa kasi hindi naman din ako ganun kaano. Pero basta gusto ko may kasama lang lagi sa bawat ganap ng buhay ko. Gusto ko lagi ako nasa labas, tas with friends o kaya with someone. So, ngayon, nung puwersado na parang bawal kasi nga lockdown siya. Inis ako, parang pakawalan niyo ako. Parang ganun yung feeling, di ba? Kasi
kung sa mga viewers natin ngayon, kung familiar kayo sa 4 na personality type, sa mga temperaments. So, ako po ay sanguine. Talagang gustong-gusto ko yung, ayan, hello M. Ayan. Tapos may ito yung mga nasa side ng mga extroverts. So, siya yung extreme extrovert, kumbaga. Kaming mga sanguines, talagang gusto namin laging may kausap, may kasama, sa bawat ganap sa buhay namin. So, at ganun din kami sa mga kaibigan namin, bawat ganap ng buhay nila, kasama din nila kami. So, parang kami yung bit-bit parate. Kami yung bit-bit parate, parang life of the party, taga-joke sa yung bangka, lagi sa usapan. So, hindi kami sanay usually na na nakakulong, kumbaga. Yung concept ng may Ang concept ng lockdown. Yeah, hindi yun para sa amin. Oo, So, initially. paano nag-adjust? Paano po na-adjust yun? Una sa lahat, dahil persado nga siyang bawal tayong lumabas at hindi din safe lumabas, mag-ano ka, syempre, sa tagal mong nandito, hahanap ka muna ng bagong hobby na sa tingin mo pampa-divert doon sa need mo to go out. So, ang dami ko na-discover. So, isa din sa mga changes, no, siguro yung change in hobbies. Ayan, katulad na sinabi mo nga, lifestyle, sa hobby, sa mga skill set. Ayan, so ang dami. So, yun yung una. So, pag nagsawa ako, bilang sanguine nga ako, mabilis ako magsawa sa mga bagay-bagay. Pag nagsawa ako sa isang bagay, magtatry ulit ako ng isang bagay. Hanggang sa every month, parang napapagtanto ko na ang daming changes na sa nangyayari. Tapos wala naman ako natatapos like sa hobby ko. Katulad ng pagtatahi, dati ng bag. Dati ilang pants ko na pagtripan ko, tapos ginawa kong bag. Na napigtal na yung isa, kaya na-dishearten ako. Sayang yung effort ko. Hands-on kasi yung ginawa ko. Anyway, so yun. Parang nag-assess ako sa sarili ko na, kaya ko ba? Kaya ko naman pala. Kaya ko naman pala nandito. So, nag-rediscover nila ako ng mga old habits. So, nag-ano ako ulit ng plants, naging plantito na naman ako. Tapos, nagbasa na naman ako ulit ng actual na libro. Tapos may PDF din ako para So, yun. Ang daming changes. Tapos ngayon, yung dating Neil na gusto na laging out there, parang ngayon, mas pinipili ko parang mas masaya matulog. Parang ganun. Para mas masaya andito lang sa bahay, magbasa o kaya mag-Netflix. Parang, marang mas okay lang naman pala talaga na ganito. So, ang dami. Tapos, buying behavior ko, dati parang hindi naman ako... behavior, okay. Yes, hindi ako into parang online selling. At ngayong pandemya lang po ako nagkaroon ng GCash. Okay, man. Oo. Natuto akong, kasi pinipilit nila ako dahil ako naniniwala ako na kaya siya ng online banking sa lahat. Nung natuto ako mag-GCash, napaka-convenient niya. So, hindi po ako nagpa-plug, hindi po ako. Pero napaka-convenient na talaga kasi yung Express Send, paborito ko siya. Kasi bukod sa may identification na ikaw yung sender, di ba, parang apakabilis. Anyway, so yun. Buying behavior, nagbago din sa akin. Hindi ako believer dati ng mga transfer bago ko ma-receive yung... Kasi nga, may trust issues po ako. Mahirap na, baka mamaya hindi quality yung product na dumating sa'yo, tapos bayad na, ma-refund mo pa ba yun? Usually, no refund, di ba? So yun. Yun yung pangalawa, yung buying behavior. Pangatlo, I think would be yung behavior ko with how I usually spend time with my friends. Kasi, syempre, katulad ngayon, yung mga medyo maluwag-luwag na yung sitwasyon, nakaka-meet na ako ng friends. So, unlike dati, during the pre-pandemic, parang ang friends sa akin, parang kasama ko lang sa mga errands. yung gravity or yung intensity ng friendship, parang hindi ganun kataas. So ngayon, sabi ko nga ako sinabihan ko din si May Annette tsaka ikaw din yata sinabihan kita na feeling ko during this time, pag kinita mo yung kaibigan mo outside during the pandemic,
may kasama na siyang parang kikitain kita, i-risk ko yung buhay ko lumabas dahil ikaw yung isa sa mga mahalagang tao sa buhay ko. Oo, correct. Oo. Parang sobrang grabe yung mo, yung decision making process na kailangan mong gawin. Parang kikitain ko ba to? Parang bukod sa nakakatakot lumabas, di ba, parang hindi ka sure kung saan din siya galing, so baka mamaya ma-expose ka din, di ba? So, yun, parang yun lang naman halos yung mga changes na major sa nangyari sa buhay ko, sa behavior ko rather, nung pandemic. Pero nagbago talaga sa akin yung yung buying behavior. Yes. O yung binili mo mga ilaw, Neil, yung pinakita mo mga ilaw, kasi sobrang dami bumbilya, yung bumbilya yung binili mo. Oo, dami mo yung binili doon. Yes. At sobrang functional niya dito dahil pag binuksan mo siya, ay nako, miski yung microbes nung dahil makikita mo sa sobrang liwanag. Agree ako dyan kasi ako naging parang mas introspective ako ngayong pandemic time. Kasi parang ako mag-isa. So, nasa kwarto lang ako. I mean, nag-iisip, ganyan. And nagkaroon ako ng pakialam sa gobyerno, yung mga gano'n. Kasi different pakialam, di ba? Nagkaroon ako ng pakialam kung ilan na yung mga namamatay sa COVID. Nagkaroon ako ng gano'n, ng pakialam to the point na, kasi nakikialam na ako yun, umiinit na yung ulo ko. Doon nakikita ko na meron palang mga maling pamamalakad na sana naman makita rin ang ating mga di ba? So, parang na-feel ko yun. Na-feel ko yung responsibility na meron tayo as a person na we can take a stand on something, you know. Yeah. So, yun. I think isa sa pinaka-mano na behavior yun for me. Change in behavior for me this year. Ay, singit ko lang. Isa sa mga changes, priorities, I think. Priorities in life. Kasi dati, di ba, syempre pag nasa labas ka and may pera ka, di ba, syempre sumusweldo tayo dahil nag-work tayo. Usually, ang priority natin is to go out with friends. Oo, ngayon, alam mo, ang priorities, dahil nga 24/7 ka at ang work area mo ngayon ay ang bahay nyo. So, pag titingin ka sa kaliwat kanan ng bahay nyo, parang kailangan ko rin pagawa yung bubong. Parang kailangan ko pagawa yung dahil pumasok ka ng banyo, parang kailangan ko rin pagawa yung gripo dito. Parang ganun. So yes. Maraming salamat sa work from home setup. Home improvement na isa sa priorities mo. Kailangan mo ng sangkalan, yung burger. Wala pala tayong ganito all this time. Parang ngayon ko lang nalaman na kailangan pala natin ng dikdikan ng bawang. So, yun. Priorities. Ma'am, ikaw. Meron ka ba nagdagdag? Ito na nabago sa'yo? Ako kasi, una kasi ito naman problema yung problema nyo, no? Dahil sa pagiging extrovert nyo, ako ang extreme opposite nyo. I'm a very introvert person. Pero siguro the major change in my behavior for this year, kasi nga I think this year is maybe a year for self rediscovery, parang ganyan. So dahil nga ako ay introvert at best in reflection ako, and daming reflection na naganap, lalo kung dati ay nagre-reflect ako, mas matinding reflection ang naganap this year. Feeling ko the person you spend most of your time with this pandemic, it is talagang sarili mo. So talagang walang choice kundi mag-self-reflect. At dahil doon, ang nag-change na behavior ko is galing sa sinabi ni Neil na priorities is yung realization ko na yung hindi to make it direct to the point, no, is yung hindi work ang buhay ko. Yun. So parang because so dati kasi sobra ko talagang workaholic before na parang feeling ko 90% ng life ko is
allotted to work, no? Kasi yun naman talaga yun, yung time, yung Monday to Friday, the whole day ka na sa work, and feeling mo, it's really who you are, kasi yun yung ginagawa mo sa buhay, it's what you're best at, ganyan. Pero dahil sa pandemic, nagkaroon ka ng chance to rediscover yourself and find that there are other things in your life that matter. Ayan. At dahil dyan, ako ay natutong tumigil with work and then spend time with other things like my daughter, my family, my boyfriend, my hobbies. Alam mo yun, parang hindi na lang ako tutok na parang work is life. Na ganun. So, I don't know. I think that's a good thing, no? Kasi at least may balance in my life. And I don't know if a lot of people actually experience that. Pero yun ang pinaka-major change sa behavior ko. Ang ganda ng sinabi mo, gusto yun, na the more mo na-appreciate, na-discover yung sarili. I think for most of us, ganun talaga ang nangyari. I mean, kung meron mang magandang naidulot itong pandemic ito, diba? Mas bumait tayo. Bumait daw. Anyway. So, well, basa tayo na comment. Sino pa basa sa comments? Meron ako inisip dito kanina na comment. Sabi niya, wait lang. Sabi, 3 buwan kung binibenta sa paros ko kasi hindi ko ginagamit. Ngayon, nasa akin pa rin. Marami naman kasi mga pagbabago, mga ganyan. Tapos ito, sabi nila, mga ibang tao, siguro sabi ng ibang tao, hindi ko rin naman gagamitin yan, so ba't ko yan bibilhin? Oo, correct. Sabi niya, dati paglabas ko ng gate, building na nakikita ko ngayon, si Mayon ang nakikita. Nasa probinsya siya? Nasa Bicol tong si Ate Love eh. Saya, di ba? Albay siya ngayon. Good thing ba yun, Ate Love? Oo, that's a good thing, no? Nabulkan ang nakikita mo. Si Jared naman sabi niya startup. Ito yung intention ko kanina na nagka-drama na ako. Ayan, kasi na-launch na startup. Tapos, kasi nag-go kung nag-comment, sabi niya. Kaya nga si Gov. Yan yung mga loyal watchers natin. Hello kay Gov. Oo, hinanap niya agad kanina. Correct. Hinanap ka agad nila kanina, sabi namin maliliit siya. Sabi niya, talaga mayroong nagkakaroon ng technical difficulty sa atin. Correct. Sabi niya, Sabi niya, sorry. Oo nga, no? Ayun. So, yan ba, ating mga changes and like, wow, oh my God! Tingnan mo, pag nag-enjoy pala talaga tayo, we don't hindi natin nakita yung time. Naka-isang oras na pala tayo. Just overtime na tayo mga besh. Yes, first time natin to nag-overtime. So kaya naman, pumunta na tayo sa ating segment na ating highway. Ayan, nagiging robot na si A. Alala tayo robot ba ako? Sorry. Kasi mag-ito yung screen. Okay. Yeah. Sabihin yan. Okay. So, realizations natin for tonight. Wow. Ako siguro muna mag-start. Yeah. For me, realizations ko. Realization ko. Kasi, yung changes nangyayari sa mga times na hindi mo ini-expect. So kasi di ba, sasabi naman natin that change is the most constant thing in the world. Pero sometimes hindi mo siya ini-expect. Sometimes changes happen in the least expected time. That's why a lot of us are resistant to change. You know, just like kapag nanalo yung sa election yung hindi mo binoto,
kasi hindi mo naman in-expect na mananalo, yun. Or just like na merong accident sa family, knock on wood. Sometimes just like na yung mga friends mo na biglang sumusunod po. So, ang dami mga bagong pwedeng mangyari. Alam mo yun, within a span of time. And this year, sobrang unexpected lahat. My God, with all the news na nakita natin since Taal Volcano erupted, since naging walay ang JD, my besties. So, tuloy-tuloy na yung tuloy-tuloy na yung mga pagbabago. And for me, I think isa sa mga realization is we have to really be we have to pause and look at these changes para alam natin kung paano tayo mag-react. Yun. At alam natin kung paano natin i-accept or i-reject yung change. Kasi we can always reject change naman eh. It's not always na dahil may pagbabago kailangan mo i-accept. So, and learn from the changes. Yun. Yes. Alright. Sabi ni Go, the change is the only constant thing. We may never be ready for it, but we will grow from it. Tama. And I agree with that. So, we may not be ready for it, but we will grow from it. Thank you, pandemic. Yan ang ating quotable quote for tonight. Yeah, so, ulitin natin mamaya. Ikaw? Ako, ang realization ko for our topic tonight, kahit na-late ako, would be, before kasi I used to think na yung change, bigla siya nangyayari. Kumbaga parang it is destined to happen. But now, I came to the realization na change can be a choice also. So, pwede din naman siya na voluntary option na magbago. So, or may magbago. So, you just have to decide on it, and then you also have to think about what are the implications when you parang decide on that certain change sa buhay mo. And whatever path it may lead you, 'di ba? Parang learn from it, sabi nga din kanina, 'di ba? Learn from it, and I think it's a good avenue for us to grow from. Kaya talagang wherever it may lead us, 'di ba? So be it. Kasi siya it's a choice that we did, and it's a choice na we chose. Kaya talagang kailangan mo siyang pagdaanan. And from there, I think you'll learn something new. So yun, that's it for me. Wow. Ikaw, Me. Ako, regardless of the sobrang daming changes that happen, especially for this year. Pero I think just whatever change na nangyari or mangyayari pa sa buhay natin, just every time na may change, just always make the most out of it. So kung ano man yung naging pagbabago, make the most out of it, turn it into something positive. Kasi wala ka ng choice nagbago na. Pero just always get it or take it and then gawin mo siyang even better, or yun nga, turn it into an even positive or a positive thing in your life. Kesa naman magpakalugmok ka sa mga naganap, diba? Magpakasaya ka with them, ayusin mo, and just make the most of it. Yun ang makita ko. Kasi I think that's what happened din with everything that happened na yung pandemic. A lot of people actually turn it into positive. So yun. So that's a good learning for this year. Itong changes na to, nandito na. So magiging happy na lang ako about it, and I'll make the most out of it. Yun. Yes. Correct. Choice na siya ng state of mind mo, no? So it's a choice, and these changes will actually help us look forward to a better year. Like next year, ano ba, di ba? Magtatapos na yung taon, Yes. o bago ngayong taon. Ano kayang, sabi mo nga, use it for the positive. Ano kayang pwede natin gawin? Lahat ng mga natutunan natin for this year, ano kaya pwede natin dalhin for next year? For a more productive to fruitful life for all of us. Sana lang.
Ayan. Oh. So, this is such a nice topic. Ang ganda. Ang ganda ng ang ganda ng topic natin. And I think, kasi malapit na magpasko. Guys, Merry Christmas sa inyong dalawa and Happy New Year. Christmas. So next week next and the week after wala tayong episode. So, tayo? Rest week tayo. So, Family time. Yes. Lang tayo. But we'll continue accepting comments or suggestions kung anong gusto nyong pasabog na first topic namin from For January. 2021, yes. Correct. And don't forget to follow our Facebook page, MMM Nights, and YouTube, MMM Chika Nights. Yeah. Okay. And of course, ikaw, ano yung mga pag-favorite mo sabihin? Ano ang sabi mo na? Ayan. Sinabi mo na pala na if you have topics that you would want to discuss, Yes, please. comment it down. Suggest kayo ng mga topics. New Year's resolution daw, sabi ni Gov. New Year's resolution, yeah, pwede. Si Mayan dati nagsusulat ng New Year's resolution yan. Okay. Sige, ipag-usapan natin yan. So anyway, so yun. So I guess that's it, no? That's it for tonight. Meron pa ba tayong mga idagdag? We hope na may natutunan kayo sa mga bagtak-takan namin ngayon, especially kasi lahat tayo nag-undergo ng change ngayong gabi. And just to end, I will read again yung sinabi ni Gov. Diba? Sabi niya, change is the only constant thing. We may never be ready for it, but we will grow from it. Yes. Okay. So, and with Quotable that, quote by Gov. quotable quote by Gov, and we agree with that. So, yun lang. Anyway, meron ka pa bang sabihin? Asa na sila? Asa na si Mayan? Wala. Sabi sa'yo, pag live talaga, grabe ang technical difficulties. Correct. Marami talaga nangyayari kapag live. But anyway, guys, so thank you very much for watching. And Merry Christmas, Happy New Year sa inyong lahat. Kita-kits tayo ulit. Next year na siguro, Dale, no? Yes, next year na. Tas, we'll keep you posted kung kailan ulit kami magkakaroon ng episode. Pero surely 2021 na tayo magsa-start ulit. So enjoy the holidays. Let's all be safe. And thank you for watching. Yes, on behalf of Mayan, we are Mark and Neil. Dito lang sa M&M Chika. Good night. Good night, everyone.